Continuation tayo, class, no? Ang hinahanap po ulit is si minimum with B. So, ganito lang siya, no? Meron tayong formula. Formula lang naman, actually. So, para makuha si Qnet is equal to force all over area, di ba? Pressure, di ba? Stress, force over area lang yan. Pero, eto pong force over area na to is limited lang po kay point load, no? Point load na kinikerry ng ating footing. Pero, dito po sa problem natin, meron na po tayong lateral load which can cause moment, no? So, ang gagamitin po nating formula will be Qnet is equal to force over area, no? Ito po yung due to point load and magpa-plus or minus po tayo ng MC over I. No? Itong MC over I, kung matatandaan nyo, ito si MC over I, di ba? Okay. So, plus or minus nakalagay, no? Plus or minus either compression siya or tension. Pero specifically, kapag base po ng footing yung hinahanap natin, ang gagamitin po natin is si plus dapat. Okay? Para maximum yung magamit natin. Kasi kapag ginamit po natin si Q minimum, wala na. Kapag nag-fail po tayo kay Q minimum, hindi na po tayo abot kay Q maximum. So, syempre, safe na. Q max na po agad yung gamitin natin. Okay. So, Qnet natin, class. Qnet is equal to force over area. Ano po ba yung force natin dito? Ano po yung P natin? P is 360 kilonewton per meter. P, 360 kilonewton per meter. Okay. So, ito po palang formula na to is pang-column siya. Pang-column pala to. Column yung binubuhat ng footing. Kapag wall or masonry, ito, saan ba yan? Pag masonry wall po, ang magiging force over area natin will be, ganito siya. W. W all over B naman po siya. Or, so ilagay ko po dito, W over B. So, ito po kapag column ang binubuhat. Ito po kapag wall naman. Okay, so sana na ano nyo po yan, na-adapt or na-intindihan. Okay, so W over B. So, mapapansin nyo, W naman talaga kasi yung W po natin is in kilonewtons per meter. Kasi kung mapapansin nyo, etong wall footing natin, ganito dapat siya, di ba? Ba't ang laki na naman nito? So, ang wall footing natin, di ba, parang nakadistribute yan dito sa wall. Yan. Parang distributed yan. Parang nagiging distributed load siya. And ang gagawin lang natin dyan is, i-convert lang natin siya sa point load. No? Pag kinonvert natin siya sa point load, ilan ba yung W natin kanina? W is equal to 360 kilonewtons per meter, di ba? Tapos, imumultiply natin sa kanyang base. Ilan po ba ang base ng wall? Ang base ng wall po na ginagamit natin is always 1 meter, no? Consider 1 meter strip lang po, di ba? Kapag mahahaba masyado yung ating kino-consider. Parang sa dam lang, di ba? Consider 1 meter strip ang kanyang width. So, times 1 meter, yan, parang magiging 360 lang din siya. Magiging 360. Tapos, syempre, kung papansin niyo, parang force over area lang din naman siya. Ito na yung force natin, 360 kilonewton. Tapos yung area po niya is base times 1 meter. Di ba? Ito siya. Consider 1 meter lang din. So kung mapapansin niyo, magiging, ang formula niya po dapat is W times 1 all over B times 1. So yung 1 po is cancel lang naman din. So, W over B na lang yung gagamitin po natin. Okay. So, W over B. B is unknown, plus po tayo. Moment. Okay, paano tayo magmo-moment? Sir, saan ba tayo magmo-moment kapag ganitong footing? Magmo-moment po tayo lagi, class, sa base ng footing. Okay? Base of footing. So, doon tayo palagi, class, magmo-moment. Sabihin natin dito lang, sa point na yan. Point O, sabihin mo. So, moment ka kay point O, punta tayo dito. Mag-moment tayo kay point O. Mas maganda kasi yung drawing dito. Kung nag-moment po tayo dyan, ano po ang magiging moment natin? So, etong H po yung magpro-produce ng moment. No? Etong H. H yan. O, iikot siya doon. So, H times
ilan ang distance niya mula sa taas hanggang sa base. So, mapapansin nyo, meron po tayong 0.3 plus 0.74 plus 0.46. So, sige, isa-isahin ko na lang. So, 0.3 plus 0.74 plus 0.46. So, yung H natin class, palitan ko na rin po. Ito po ay 90. So that yung moment po natin class at the base ng footing will be 90 times 1.5 will be 135 kilonewton meter. Okay? So meron na tayong moment. I-try natin ilagay dito. Ito na po yung moment natin, 135 kilonewton per meter, ay kilonewton meter. Yung C over I. Oh, so paano naman po yung C tapos si I? Okay, i-isolate natin class sa top view yung ating footing. Actually, meron naman pong formula itong MC over I. May derived formula naman po siya kapag rectangular or square ata, pwede. Yung parang 6. Ano ba yun? Wait lang. 6M, parang ganyan, BD squared. Ito ata yung derived formula niya kapag gusto nyo makuha na kaagad. No? Pero ako, mas gusto ko na lang na mano-mano para general. No? Okay, madali lang naman siyang intindihin actually. Okay, so ito yung base natin. And ito po yung ating 1 meter strip. Okay, so kung mapapansin nyo class, yung H natin, nag-produce siya ng moment pag ganito. Okay lang, so sana napapansin yan. Ito po yung pre-induce niya na moment. Pre-induce. Ito, moment. Yan. Okay. Alisin ko lang ulit. Diba? So, yan yung moment na pre-induce niya, no? Kasi, ito siya, eh, no? Ito, yan. Parang ganyan. Okay? So, hindi ko lang may pakita masyado. Tapos, sige, i-3D na rin natin yung wall. Halimbawa, ito yung wall kanina. Yan. Parang ganyan siya, parang ganyan. So, ito po yung top view natin dyan. Tapos ito yung pre-induce niya na moment. So yung point load dyan, di nyo makikita, parang gatuldok na lang siya, no? Kasi patira lang naman siya sa baba, eh. Parang ganun. Okay. So ang gagawin nyo lang dyan, class, si C po, eto si C. Ilipat ko lang. Yan yung base. Gagawa lang po kayo ng axis. Yan, axis of rotation. Dito siya magro-rotate. Yan, eto. Or sabihin yung, neutral axis, sabihin nyo na ganun siguro. Ewan ko kung tama yung term. Basta mag-drawing kayo ng line na hahati sa structure natin. No? Yung line na yon, pag nahati siya, magkakaroon po tayo ng tinatawag na compression side and tension side. Okay, di ba na-explain ko naman kanina na kung sino po yung dinidikdik ng ating moment, yun po yung compression. Siyempre, di ba? And kung sino naman po yung hinihila, siyempre, tension po siya. Okay? So, meron tayong compression side and tension side. And yung C po natin, class, is kung ano yung tinamaan netong line. Ito. Para yun na lang yung simplest explanation. Kung ano yung tinamaan ng line, yun po yung ating magiging C. No? Dito natin kukunin yung C. Yung C po kasi is yung distance from the neutral axis to the extreme fiber. Parang ganoon. So, kung hindi nyo po siya na-gets, ito lang po siya. So, ito po yung neutral axis natin, itong pulang to. Isusukat lang po natin ito hanggang doon sa dulo. O, yan. Yan. Tapos, at the same time, meron din ito sa kabila. Yan. So, kung mapapansin nyo, rectangle lang naman po siya. So, ang neutral axis niya is kalahati lang naman, no? So, ito is B over 2 and ito po is B all over 2, no? Yun lang naman yung magiging kalahati niya. Sukat niya, no? Laging B over 2 lang naman. So, etong C natin, sige, ilagay na natin. C is B all over 2. So, times B over 2 to or 0.5B na lang. Okay? Sana hindi kayo nalito dyan. Tapos, syempre, yung inyong moment of inertia. So, paano po ba isolve ang ating moment of inertia, class? Ang moment of inertia po natin, dito lang po ulit tayo magbe-base sa ating neutral axis. No? Neutral axis. Okay. So, ano po ba ang moment ng inertia? Moment ng inertia dito lang. Ng rectangle, di ba? BH cube all over 12. Ganyan po yung magiging formula niya.
And kung mapapansin nyo, sir, ano po yung gagamitin namin na base? Yung B na po ba agad yun? Ano po yung gagamitin namin na height? Yung 1 na po ba agad yun? So, ganito siya class, hindi po palagi na ganun, no? Na napapalit-palitan po yan. Depende po yan talaga sa axis of rotation or neutral axis. So, kung mapapansin nyo class, ito po yung neutral axis natin. Okay, no? Take note nyo na lang ulit kung saan siya tumama perpendicular. Ito, no, ito yung perpendicular niya na side. Ito, di ba? Kung mapapansin nyo. And ito naman pong side na to is yung kanyang parallel naman. Di ba? Okay, kung mapapansin nyo, ganito na lang simplest explanation. Kung sino ulit yung tinira niyang side, yun po yung naka-cube. Now, ano pa yung tinira niyang side? Yung 1 po ba or yung B? Di ba po yung B? Okay? So, yung B po ngayon, yung naka-cube. Okay. So, ang magiging base natin will be 1 meter times base. Magkakaroon po siya ng raised to 3, no? All over 12. So, ganyan ang mangyayari sa ating Q net. Okay? So, sana na intindihan po siya. Pwede naman po kayong mag-comment if ever. So, meron na tayong Q net. And kapag nagdi-design po tayo, anong ginagawa natin? Allowable is equal to actual. Di ba? Ganun naman palagi, class. Allowable is equal to actual. Okay. Pero, meron pa po tayong hindi na-consider. Yung actual po kasi natin dito, class, is si Q gross. No? Q gross. Sir, paano po yung Q gross? Ang Q gross, class, ang equivalent niya will be Q net plus gamma concrete tapos thickness plus gamma soil, height ng soil, plus Q surcharge. Yan lang. User. Parang ganun. If ever meron na. So, ganito siya masolve. So, meron na po tayo kasing Q-net. Nakuha na po natin siya. Bakit po ba natin sinama itong si QCT? Ano ba to? Gamma ng concrete or unit weight ng concrete tapos unit weight ng soil. Kasi po, di ba, ito pong soil natin. Ito po yung soil, Hindi lang maganda yung drawing niya. Ito po yung soil na part. And ito po yung concrete natin. No? Ito yung concrete ng footing natin. Siyempre, nagpo-produce pa rin po sila ng compression dito sa ating footing. No? Meron pa rin silang, kumbaga, natutulong. Parang ganun, no? So, ganun lang. Okay. So, meron tayong Q-net. Ilan ba yung Q-net natin? 360 all over B plus 135 times 0.5B all over, ayusin ko na, B cube na agad, all over 12. Plus po tayo ng gamma concrete times thickness. Ano po ba yung gamma concrete natin, class? So, ilagay ko muna siguro dito. Gamma concrete thickness is, ilan po siya? 24, dito na lang, mas malaki. So, 24 kilonewton per meter cube times po natin ng thickness. Ang thickness po ng concrete natin is 0.46. Take note, class, di na po natin isasama itong masonry wall. Okay? So, 0.46. Baka po kasi magtaka kayo, bakit hindi sinama yung wall? Parang gano'n. Okay, so, syempre, pag kinancel nyo yan, magiging pressure lang din naman siya. No? Kilonewton meter squared, magiging pressure lang din. Tapos, yung gamma soil, height ng soil will be 16 times, ilan ba yung height ng soil natin? 0.74. So, baka magtaka kayo yung 0.3 saan po siya. Yun lang po yung taas netong lateral load mula sa soil natin. Okay? Times 0.74. So, i-copy ko lang to doon sa ibaba. So, eto na siya. Okay. So, meron tayong 24 times 0.46. Pangit yung parenthesis na yun, 0.46 plus 16 times 0.74. Okay. Sir, meron ba tayong Q surcharge? Wala naman pong in-indicate sa given, no? So, lagi lang naman po yan binibigay if ever itanong siya. Given naman sana, no? Given naman sana. Okay, so isosolve natin to. Alisin ko na ulit to, no? So, ito na po yung actual natin. Ang haba, no? Ang haba. Meron kasing lateral load class, Madalas kasi,
Axial load lang. Axial load pala yung tamang term. Point load kasi yung sinasabi. Axial load. No? Etong si moment. Nakalimutan ko yung tawag. Kalimutan ko eh. Flexural stress pa. Parang ganun. Nakalimutan ko class. Ano ba yung allowable natin? Ang allowable po natin is 200 kPa. So, nandun naman po yun sa given. Pwede nyo na lang pong tignan. Parang ganun. So, by solving B, solve po natin si B. Ang makukuha po nating answer will be so, kahit post nyo na lang class, no? Kasi medyo mahaba-haba ito eh. Hindi pa kasi ako nakapag-install ng yung Canon. Paano ba mag-connect ng tablet sa sa laptop? Parang mas maganda kasi mag-record dun eh, mag-screen record. Nagtanong. Ship solved. Ito. 3.384. Yan, 3.3840 meters. So, ito na po ang required B natin. Ang haba, no? So, lumalabas ba to sa board exam? Yes po, lumalabas po to. Pero feeling ko wala na yung lateral loads. Yung nagkukos ng moment. Wala na po tong H. Feeling ko lang. Pero kung meron siya, edi good luck, di ba? So, ito na yung ating B. No? So, mga next na tanong ulit sa next video. Okay? Pero sige, wait. Try ko pala yung 6MBD squared. Baka kasi magtaka kayo. So, 200 is equal to 360 all over D. Yun kasi yung derived formula. Which is, okay lang din yun naman gamitin kung gusto nyo. 6M daw BD squared. Base depth BD squared plus 24. 0.46 plus 16 times 0.74. So, ito yung isang formula. Ano ba yung magiging base and depth natin dito? Ano ba yung ginagamit nila? Feeling ko, yung naka-squared is yung tinamaan ng neutral axis, which is si B. So, 1B squared. So, wait lang class, try ko lang to. Hindi kasi ako fan ng mga derived formula. Kasi pag hindi na siya, oo, pwede nga pala. Sa uluin nyo na lang pala kasi, rectangle or naman lagi yung footing na binibigay. Or square. So, mas maganda nga sa uluhin nyo lang. .3839 pa rin. So, same lang. Meters. So, same lang naman sila. Actually, 3940 din eh. 3840 pala. So, same lang. So, yun. Mas maganda gamitin nyo lang tong formula. Pero kung ako talaga, concept, kahit medyo mas matagal, at least wala akong masyadong kakabisaduhin. Yung formula na to, papalitan ko lang siya ng formula sa deflection, kumbaga. Using superposition. So, yun lang class. Another question ulit tayo mamaya. Okay?